Ang kwentong ito ay kathang isip lamang. Anumang pagkakahawig ng pangalan at lugar na nabanggit ay nagkataon po lamang. Hindi din hangad ng kwentong ito na sirain ang tradisyon ng isang pamilya. Bagkus ay kilitiin lamang ang inyong imahinasyon. Malakas na katok ang gumising kay Natalia. Bumangon agad siya sa pagkabigla. Upungas-pungas na sumulyap sa relong pandingding. Sino na naman kaya ito? Mag-aalas 2 pa lang ng madaling araw . Alas 6 pa naman ang uwi ni kuya. Bulong niya sa sarili. Wala sa loob na tinungo ang pintuan at bumungad ang kanyang kuya na halatang nakainom. Dalawa lang silang magkapatid. Nakatira sa isang maliit na barong-barong sa squatters area doon sa Antipolo. 18 pa lang si Natalia at ang kuya naman niya ay 19. Mag-iisang taon na mula nang maulila sila sa magulang. Sariwa pa sa isip niya nang dapuan ng malubhang sakit ang kanilang mga magulang na hindi naglaon ay ikinamatay naman ng mga ito. Tubong dumagete ang pamilya ni Natalia. Subalit, hindi sila nakakauwi dahil nga gipit sila sa pera. Kailangan nilang unahin ang kanilang sikmura kesa ang pamasahe sa barko pauwi sa probinsya nila. Wala din naman sila kabuhayan doon, kaya nagtitiis na lang sila sa pangangalakal sa payatas. Kuya, bakit lasing ka? Agad niyang tanong sa nakakatandang kapatid. Sabay alalay sa bewang at iniakbay niya sa balikat ang braso nito para maalalayang papasok ang kapatid. Halatang lasing na ang kanyang kuya kaya dahan-dahan niyang inihiga sa sahig ang kuya nito. Ngunit dahil may kabigatan, napasama siya nang mapahiga ang kapatid sa sahig. Nakadaster lang si Natalia at lumang antis ang suot noong gabi na iyon. Maliit lang ang tirahan ng magkapatid. Walang kama, walang mesa, at kasya lang silang magkapatid para humiga. Hindi tulad sa dati nilang tinutuluyan. Maayos at nasa tamang pwesto ang mga gamit. Pero noon pa iyon, noong nabubuhay pa ang kanilang mga magulang. Nakatulog na kaagad ang kanyang kapatid. Marahil dahil sa sobrang kalasingan ay hindi niya namalayan na nasukahan nito ang kanyang salawal. Nangyari siguro iyon habang naglalakad siya pa uwi. Nakita ito ni Natalia at walang pagdadalawang isip ay hinubad niya ang suot ng nakakatandang kapatid. Sanay naman siyang makita na laging panloob lang ang suot ng kuya nito at minsan nga sabay pa silang naliligo. Sanay din siya na laging sinasabunan ng kuya nito ang buong katawan niya para matiyak na malinis siya pagkagaling nila sa pangangalakal. Sanay na din siya na makita ang kaibigan ng kapatid nito, pero kahit minsan, hindi niya ito binigyan ng mali siya dahil nga magkapatid sila. Isa pa, lagi naman malambot ang kaibigan ng kuya nito. Subalit ibang-iba ngayon. Nang mahubo niya ang salawal ng kapatid na may suka, ay bumulaga sa kanya ang tigasin na kaibigan ng kuya nito. Napasama ang panloob nito nang atakin niya pababa ang salawal. Marahil dahil sa sobrang luma na ang suot na panloob ay maluwang na rin ang garter. Nasilayan niya sa unang pagkakataon ang katigasan ng kaibigan nito. Hindi niya mawari kung bakit parang napako ang kanyang mata dito. At sa edad niyang iyon ay parang may kakaibang init siyang naramdaman. Pakiramdam niya ay biglang bumilis ang tibok ng dibdib nito at nauhaw siya bigla. Agad tumayo si Natalia at siniguradong nakasara ang pintuan nila. Inilagay nito ang salawal ng kapatid sa planggana
at bumalik na din siya sa pagtulog katabi ng kuya nito. Tulad ng nakasanayan ay magkasukob sila sa kumot at sa unan. Ang liwanag ng kanilang tirahan ay galing sa mga siwang sa dingding na tumagos ang sinag mula sa ilaw ng poste. Nakatulog na si Natalia at tulad ng laging nangyayari ay yumakap siya sa kuya nito at magkadikit ang kanilang katawan. Pero parang iba ngayon, mababaw lang ang tulog niya. Bawat kilos ng kapatid ay nararamdaman niya. Nakatawag ng atensyon niya ang matigas pa din na kaibigan nito na dumidikit sa hita niya nang yumakap ito sa kanya. Damang-dama niya ang init nito na parang pumipintig pa at hindi niya may tatanggi na may init nang nabubuhay sa kanyang puson. Madami na din siyang naririnig na kababalaghang kwento sa kanilang pangangalakal. Habang nagkakalkal sila ng basura, ay kwentuhan ang naging pampalipas oras nila. Hindi may tatanggi na sa lugar nila, ang mga bata ay nakakarating na ng maaga sa ikapitong langit. Lalo na pag may katumbas na pera. Ang isang kasama niya na mas bata sa kanya ay maaga ding nagbiyahe kasama ng kanilang kapitbahay, kapalit ng 100. May itsura naman si Natalia. Morena ito, mahaba ang buhok at balingkinita ang katawan, pero may kaliitan nga lang. Nasa ganoong pag-iisip siya nang maramdaman niyang bumaba ang kamay ng kanyang nakakatandang kapatid. Sa tapat mismo ng manipis niyang pang-ibaba. Parang nakadampi lang naman ito. Hindi na lang niya pinansin kasi lagi naman nangyayari iyon, lalo na kapag tulog na ang kuya nito. Alam naman niya na tulog na ang kapatid nito kaya hindi niya iyon sinasadya. Subalit, hindi nagtagal, parang naramdaman niya na naglalakbay na ang palad ng kuya nito sa ibabaw ng kanyang bukana. Nakaramdam siya ng kiliti nang madaanan ang lagusan nito. Hindi siya gumawa ng indikasyon na gising siya. Dinaman na lang niya ang kiliting dulot ng paghagod ng palad ng kapatid. Dama din niya ang init ng hininga ng kapatid na umabot sa tenga nito. Muntik na siyang mapasigaw nang ipasok ng kuya nito ang kamay sa loob ng kanyang antis. Napagtanto niyang sinasadya na ito ng kapatid. Ngunit nagtataka siya sa sarili kung bakit hindi siya makatutol at pigilan ang ginagawa nito. Kahit batid niyang bawal sa mata ng tao at sa mata ng Diyos ang ginagawa ng kuya nito. Hindi niya maunawaan ang sarili kung bakit parang napakasarap ang kanyang pakiramdam nang dumampi na mismo ang palad ng kapatid sa kanyang bukana. Ramdam niyang dahan-dahang hinahagod nito ang pinakagitna ng kanyang kuweba na halos mabulalas na niya ang mahinang ungol dahil sa kiliti na nararamdaman. May kakatuwang nararamdaman si Natalia nang biglang nanginig ang kanyang katawan. Kusang naipit nang magkabilang hita ang kamay ng kapatid nang marating niya ang sukdulan sa unang pagkakataon sa buhay niya. Pakiramdam niya ay sobrang pagod siya nang marating ang sukdulan. Parang naramdaman niya ang pawis sa kanyang noo. Matapos niyang maramdaman ang kakaibang pakiramdam, ay unti-unting lumuwag ang pagkakaipit ng hita niya sa kamay ng kapatid. Naramdaman niyang ibinaba ng kapatid ang kanyang antis. At doon na siya nagdesisyon na ipaalam sa kapatid na gising nga siya. Kitang-kita niya
ang tayong-tayong kaibigan ng kapatid nito mula sa sinag ng ilaw sa labas. Naramdaman niya ang init ng kaibigan ng kapatid na nakatuon sa kanyang lagusan. Ang kaninang kiliti ay napalitan ng takot. Alam na niya ang balak ng kapatid. Kahit hindi pa sanay ang kuya niya, ay malaki na ang tinatagong kaibigan nito. At sa nadidinig niyang kwentuhan sa tambakan na ang unang karanasan ay naghahatid ng madugong laban. Kuya, magkapatid tayo. Di ba masama yan? Tanong ni Natalia. Masama nga, Natalia. Pero pwede naman nating gawin. Lalo na, wala naman tayong mga magulang. Tututol pa sana siya. Subalit, bigla siyang hinalikan ng kuya nito. Pilit kinakalikaw nito ang loob ng kanyang bibig na parang may hinahanap ito. Hindi niya alam kung ganon ang tamang paghalik. Napanganga na lang siya at hinayaan ang ginagawa ng kapatid. Naramdaman niya ang dulo ng sandata ng kapatid na bumabangga sa bukana nito. Madulas na ito, marahil dahil sa ginawa ng kuya niya kanina. Naramdaman niyang pinaghiwalay nito ang hita at pumagit na ang katawan ng kapatid. Naging mapag-ubayan na lang siya. Sa murang isip ay naisip niya na kung hindi siya papayag ngayon, ay pipilitin pa din naman siya sa mga susunod na pagkakataon. Patuloy pa din ang paglalaro ng kuya nito sa kanyang bibig. Halos mapuno na ito ng laway. Naramdaman niya sa ginagawang pagkilos ng kapatid na parang may nakapasok na busal sa kanyang basal na pagkababae. May hapdi na siyang nararamdaman. Hindi niya alam na nakapasok na sa lagusan ang kaibigan ng kapatid. Isang malakas na ulos ang pinakawalan ng kuya nito. Aray! Kuya! Ang sakit! Bulalas ni Natalia nang maramdaman niyang pumasok ang kaibigan ng kuya nito. Hindi pinansin ng kuya niya ang kanyang daing. Pagkos ay diniin pa niya lalo hanggang dulo at sinundan ng isa pang malakas na sakyod papasok sa kuweba ni Natalia. Dito na niya hindi napigilan ang umiyak at tinangkang itulak ang nakakatandang kapatid. Hindi niya alam na sobrang sakit pala ito. Pakiramdam niya ay may kahoy na itinarak sa lagusan nito na naging sanhi ng pagkapunit ng laman, tanda ng kanyang kabirhenan. May kabigatan ang kanyang kapatid, kaya hindi niya ito maalis sa kanyang ibabaw. Tinanggap na lang niya ang mabilis at sunod-sunod na pag-atras abante ng kapatid nito. Sa totoo lang, wala siyang maramdamang kiliti sa pagkakataon na iyon. Panay sakit sa bawat pag-ulos ng kanyang kapatid, dahilan nang hindi niya mapigilang pagluha. Hingal kabayo na ang kuya nito sa pagkanyod sa kanya. Nararamdaman niyang hinahapit pa nito ang katawan tuwing inaabante ang kanyang kaibigan sa kanyang kuweba. Medyo matagal ang ganoong posisyon. Pakiramdam niya ay namamagana ang kanyang mabangong sunflower. Ang sikip itong dinadaanan ko, Natalia. Ungol ng kuya niya habang inaatake ang murang lagusan ng kapatid. Tama na kuya, masakit na po. Hindi ko na kaya. Sagot naman niya habang pikit matang tinatanggap ang bawat pag-indayog ng kuya nito. Natalia! Hiyaw ng kuya niya habang nagdidiliryo na ito sa pag-indayog dito.
Walang sabi-sabing mahigpit kumapit ang kuya nito, kasabay ang pagguhit ng mainit na bagay sa kanyang kaloob-looban. Isang mahabang ungol ang pinakawalan ng kuya niya at bumagsak sa kanyang dibdib ang katawan nito. Humihingal siya at unti-unti nang lumalambot ang kaninang malabakal na kaibigan na nakapasok sa kanyang kuweba. Naramdaman din niyang kusa na itong lumalabas at lumapat na sa higaan ang katawan ng kuya nito. Wala silang kibuan, tahimik lang sila at ang tanging maririnig lang ay ang hingal at ang kanyang paghikbi. Tumagilid siya patalikod sa kanyang kapatid na kanina lang ay umaangkin sa kanya. Pilit niyang iniipit ang kanyang sunflower upang maibsan ang hapdi nito hanggang sa makatulog na silang pareho. Mag-alas 8 na ng umaga nang magising siya. Wala na ang kuya nito. Naisip niya na maaga ito nagpunta sa tambakan. Tumayo siya upang magligpit ng kanilang higaan, pero naramdaman niyang nanakit ang kanyang buong katawan. Napansin din niya ang bahid ng pulang likido sa kanilang sapin, tanda na nabasag na ang kanyang pagkabirhen. Paika-ika siyang nagpunta sa maliit na banyo upang magbawas, subalit umasim ang mukha nito at naramdaman niya ang hapdi. Maya't maya pa ay dumating na ang kuya nito at may dalang pansit na nakaplastik. Natalia, halika. Pinag-uwi kita ng pansit. Binayaran kasi ako ni Aldo ng maganda sa pangangalakal ko. Pagyaya nito sa kanyang kapatid. Naninibago man si Natalia sa inaasal ng kapatid, ay parang maganda ito para sa kanila. Kasi walang araw na hindi siya sinisigawan noon, lalo na kapag walang madatnan na pagkain. Halika na, lalamig na ito. Lumapit si Natalia at pinagsaluhan nila ang dalang pasalubong ng kapatid. Kinamay lang nila ang nakahaing pansit mula sa biniyak na plastik na sisidlan nito. Habang kumakain, hindi napigilan ni Natalia ang magtanong, "Kuya, bakit ka nagpadala sa emosyon mo?" "Hindi ko alam basta nagising na lang ako na parang gusto kitang pasukin. Natatakot ako kuya, baka magbunga ito. At alam mo Natalia, gagawin ko naman lahat para mabuhay tayo. Kahit kailan hindi naman kita pinabayaan, kahit madalas tayong mag-away. Pero mahal na mahal kita Natalia, lalo na ngayon, iba na ang gagawin nating pagsasama." Wika ng kuya nito. "Ha? Anong ibig mong sabihin kuya?" Nagtataka niyang sukli sa kapatid. "Sa nangyari sa atin Natalia, Jack, nahahanap-hanapin ka na ng kaibigan ko." Hindi pa nakasagot si Natalia nang bigla siyang hatakin ng kuya nito. Nagsimula na naman maglakbay ang mga kamay nito sa kabuuan ni Natalia. Napapikit na lang siya nang biglang sumugod ang kaibigan ng kuya nito sa kanyang lagusan. May kiliti na siyang nararamdaman ngayon, lalo na nung medyong bumilis ang pagsagwan ng kuya nito. Palatandaan na malapit na itong makaraos. Ilang malalim na ulos pa ay bumuga na ang kanyang masaganang puting likido sa kailaliman ni Natalia. Magkatabi na sila at nakayakap sa kanya ang kuya nito. Ngayon, batid na niya na iba na talaga ang level ng kanilang pagsasamang magkapatid.
at handa na siya itong pag-alayan ng sakripisyo dahil alam niya na ito na ang kanilang tadhana. Sino ba naman ang papatol sa kanila at bigyan sila ng magandang bukas? Kaya ipinangako niya sa sarili na pagsisilbihan nito ang kapatid hanggang sa makakaya niya. Maraming buwan na ang lumipas, pero masaya pa rin ang kanilang bawal na relasyon. Hindi naglaon ay naghanap ng ibang mapagkakakitaan ang kuya nito. Nag-umpisa sa pagiging mason sa construction at hindi din naglaon ay binigyan ng ibang posisyon dahil sa kasipagan at tiyagang taglay. Ngayon ay 5 taon na ang kanilang panganay na anak. Nakalipat na din sila ng mas maayos na tirahan at masaya ang kanilang pagsasamang pamilya. Mas lalo pa pinag-igihan ng kanyang kuya ang pagsisikap para sa nalalapit na panganganak nito sa kanilang pangalawang supling.